di umano, yung WJ magdadala o magdi-deliver ng obligasyon. Pag sinabing obligasyon, ito na nga yung lagay, di ba? As we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 11, 2025. Ito pong napanood po nating intro, si Vice President Sara Duterte, dapat talaga sa lalong madaling panahon, maharap niya na yung mga akusasyon sa kanya, partikular sa paggasta ng pondo ng bayan. At malaman natin kung talaga bang nagagamit ng tama ang pondo na ipinagkakatiwala po sa kanyang opisina. Kanina lamang meron pong balita, mahigit sa 20 milyong piso ang nagastos ng Office of the Vice President sa travel po nito. Partikular, ito pong si Vice President Sara Duterte kasama ng mga kanyang security. O, di ba? Hindi natin alam kung ano ang return of investment nun. Kasi alam naman natin na more on parang personal yung kanyang mga paglabas ng bansa tapos pera po ng taong bayan ang nagagamit. Anyway, hindi po yan yung topic natin. Araw-araw, halos merong pasabog. Ito pong si Senador Panfilo Lacson. Talaga nga naman, hindi tayo nagkamali ng pagboto po sa kanya bilang senador. At masasabi ko na sa ngayon, napakalaki po ng tulong ng senador na ating pong binoto, si Ping Lacson, sa pagnanais po ng ating Pangulo na malinis ang hanay po ng gobyerno sa mga tiwaling public officials. Ito ngayon ang pasabog. Meron po siyang sinabi sa press conference kanina na CCTV footage. At ito pong CCTV footage po na ito, nagpapakita ng pagbisita o pag-deliver ng isang di umano'y bagman ng isang kontraktor at sinasabi na ito daw po ang nagdi-deliver sa isang senador. Tapos sinabi din po ni Senator Panfilo Lacson yung corroborative facts na meron pong 355 million budget insertion. Ito po kasing 355 million pesos na budget insertion, napakahalaga po ng sitwasyon na yan dahil ito po yung binitawang testimonya na ngayon ay sinasabi ng kanyang abogado na nanganganib ang buhay na si Engineer Bryce Hernandez. Kung matatandaan po ninyo, sa nakaraang hearing ng TRICOM diyan po sa House of Representatives, binanggit niya po ang halagang 355 million pesos na di umano'y binaba sa area po ng Bulacan. At ang itinuturo niya po diyan ay walang iba kung hindi ito pong si Senator Jinggoy Estrada. At sa isang dako, 600 milyong piso naman daw po, di umano, ang binaba ni Senator Joel Villanueva para po sa area ng Bulacan. Ang mga testimonya po na yan, nito pong si Bryce Hernandez, ay mariin pong itinanggi ng dalawang senador. Galit si Senator Jinggoy Estrada at tinawag niya pa nga pong gago, magnanakaw at sinungaling. Ito pong si Bryce Hernandez. Samantala si Joel Villanueva naman ay mistulang pastor na tumutula pa. Hindi. Itinatanggi niya rin po at sinasabi niya na willing daw po siyang sa ilalim sa isang investigasyon. Bago po tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like sa ating programa sapagkat malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Marami po tayong mga scholars, kaya like po mga tol. Salamat po sa pag-like sa ating program at ito na nga po ang balita, Unahin po natin yung pasabog ni Senator Panfilo Lacson. Hindi. Siguro isingit po natin ito. Nakita ko lang sa Rappler kung paano tayo ninanakawan ng gobyerno. Yun po yung title nila totoo naman. Medyo masakit pakinggan kaso lang totoo talaga. Ang mahalaga lamang, ito po ay hindi kumbaga isinawalang kibo o nagbulag-bulaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil po kay Pangulong Bongbong Marcos, ito na, meron na pong pag-iimbestiga at meron na pong mga nakasuhan na kasama din po sa ating pag-uusapan later. Pero unahin po natin, ito pong vlog ng Rappler, ang magnanakaw na gobyerno. O tuloy po tayo dito. Paano na-afford ng isang DPWH engineer na 70,000 ang monthly sahod ang isang Patek Philippe na luxury watch? Paano siya nakapagpanalo ng 100 million pesos sa casino? Siya na mismo ang nagsabi.
sindikato from top to bottom, gamit ang mga buwis natin at niwalang project na naitayo. This is Engineer Bryce Hernandez. Pumasok siyang entry-level engineer sa DPWH Bulacan 1st District Engineering Office of Firstdeo. Ayon sa kanya, sa opisina nila marami ang nagre-retire na hindi naging boss. Pero siya, agad-agad naging Assistant District Engineer. Bakit? Kasi kailangan daw ng kanang kamay ng boss niya. Si Henry Alcantara ang District Engineer. Ganito ang naging sindikato nila ayon mismo kay Bryce. Dagdagan natin yung sinasabi nitong reporter, ano? Kaya siya umangat kagad sa posisyon ayon mismo sa testimonya nitong si Bryce Hernandez. Masakit mang sabihin, sip-sip siya. In other words, lahat siguro ng gusto ng kanyang boss, kulang na lang siguro himuri ng puwet nito, ginawa ni Bryce Hernandez. Pero ngayon, siya mismo yung nagtuturo doon sa boss niya. Tapos yung boss niya naman, na si Henry Alcantara, itinuturo naman silang mga project engineer, assistant engineer, na sila daw po ang may kasalanan. Nagtuturuan na ang mga ito. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. At yung mga contractor na natakot daw, kaya nagpagamit sila. Gamit ang lisensya ng construction company, magbibid para sa isang project ang Sims Construction Trading ni Sally Santos. Ang kubra niya kada project ay 3%. Agad sa kanyang mabibigay ang project at tatawagan daw siya ni Bryce kapag na-deposit na ang bayad. Dadalhin niya ito in cash sa loob ng mga kahon ng noodles at potato chips sa office ng Bulacan Firstdeo. Minsan daw hindi nagka-qualify ang Sims para mag-bid. Kaya naghanap si Sally ng isa pang kontratista. Enter Wow Builders ni Mark Arevalo. Bale, 2 layer na ng hiraman ng lisensya. Ang kubra kada project ni Mark, 2.8%. Grabe, ano? Tapos itong may-ari na nagpapakilalang may-ari ng Wawa Builders po na ito, parang hindi ko maisip na ganito ba ang may-ari ng 1 billion company na construction company? Halos hindi makapagsalita, ultimo pagbigkas ng invoking his right to remain silent or against self-incrimination, ay hirap na hirap po. No? Kaya ang dami pong naniniwala talaga dito na ito po ay maaaring dami lamang. Meron talagang sindikato o personalidad sa likod po ng taon po na ito. Ang pagkakaalam ko po kasi, Your Honor, ang nasa likod po nito ay yung mga nasa loob po. Kaya natakot po kami na Sa loob ng ano? ng DPWH po, Your Honor. Ang project hindi gagawin ng kahit sinong kontratista. Ang project ay diretso kila Bryce. Kumbaga, in-house. Sila ang gagawa, allegedly, sila rin ang mag-i-inspect at sila rin ang magsa-certify na tapos na. Kaya po ako nakapaghiram ng lisensya. Nagtiwala po ako sa dalawang ito. Nagagawin po nila yung proyekto. Huwag na kayong magsasalita ng mga kasinungalingan. Anyway, kinasuhan na tong mga personalidad na to, mga tol. Unang-una, ang pagpapahiram ng lisensya ay ipinagbabawal sa batas. Kung ikaw ay may lisensya, ikaw ang dapat gumamit noon. Napakasimpleng bagay noon. Pero bakit niya pinahihiram? Kasi kasama siya sa mga nagnanakaw ng pondo ng bayan. Tapos sasabihin mo yung ganyang katwiran na gagamitin sa tama. Doon pa lamang sa unang akto ng pagpapahiram mo ng lisensya, maling-mali na yun eh. Anong resulta? Katakot-takot na ghost project sa mga kawawang taga-Bulacan na konting ulan lang, lubog na. Ang mga district engineer nagpapakasasa sa relo, sa kotse at sa pagkakasino. Ayon sa kanya at ang dati nilang construction chief na si JP Mendoza, lahat daw ay utos lang ni Boss Henry. Engineer Henry Alcantara denies everything. He has now been fired and perpetually disqualified from holding public office. Iniimbestigahan na rin siya ng ombudsman. Inaamin ko po na may pagkukulang ako dahil ako po ang huling pumipirma. Sabi ni Bryce, ang trabaho niya ay gawin lahat ng iuutos ni Boss Henry. Kunin ang limpak-limpak na cash na diretso daw agad kay Boss. Magkakasino sila kapag nag-aya na. Sino ang nag-uutos sa boss niya? Sabi ni Bryce, allegedly 2 daw na senador at isang dating USEC ng DPWH. Ang USEC na to at si Henry Alcantara ay dating mga engineer sa Manila City Hall noong mayor pa si Erap. Let's observe the language that Bryce uses here. In addition to that, sinasabi na itong Yusek Bernardo ay inaanak ng dating Pangulong Estrada. Kaya nga doon sa appointment niya sa panahon ng Duterte administration ay personally present pa siya sa pagpapanumpa dito na ngayon ay noon secretary at ngayon senador na si Mark Villar. Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Ibinaba.
In budget terminology, denownload. How does this work? The budget is prepared by every agency that is consolidated by the Department of Budget and Management or DBM. Sa kada kalahati ng taon, lumalabas ang dokumento ng National Expenditure Program or NEP. Sabi ni Senator Ping Lacson, dito pa lang daw sa level na to, nagkakaaregluhan na. Meron daw kasing isang USEC ng DPWH na nag-alok sa isang senador na singitan ang budget sa NEP pa lang or sa budget proposal pa lang. At sinasabi, itong text daw po nitong binansagan nga ni Pampilo Lacson na lying to her teeth, napakasinungaling daw po ng babae na ito, si Undersecretary Cabral, ay pro forma. Kumbaga, yung text, ang intention ay send to many, tapos papalitan na lamang ng mga pangalan kung sino yung papadalhan. Yan po ang binanggit din ni Senator Lacson kanina sa kanyang press conference. Kalakaran na raw kasi to na sa NEP level pa lang, nagkukuntsabahan na ang mga district engineer at ang mga kongresista. Then, the NEP goes to Congress. Magkahiwalay na bubusisiin ng House of Representatives at Senado ang bawat line item ng bawat ahensya. These hearings are open to the public. Ang kaso, matapos busisiin in open ng mga kongresista, pagkatapos daw ng second reading ay ipinapasa ito sa tinatawag na small committee. Kung sino ang mga kasama dito sa small committee at kung ano ang ginagawa nila, hindi na natin alam. Hindi rin daw halos alam ng buong Kamara. That's according to Congressman Toby Chanco. At yan ang masakit na katotohanan ngayon sa 355 million pesos na budget insertion. Kasi ultimo si Senator Lacson, hindi niya matutukoy kung sino ngayon yung nag-insert during either sa BICAM o sa Senado. Dahil sinasabi wala daw po itong trace, no? Siguro sinulat lang sa, sabi nga ni Senator Lacson, toilet paper, kapirasong papel, as is na. Maliban na lamang kung may aamin dito. Kaya yan ang mga challenge ngayon sa binuong Independent Commission ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mamaya along sa pag-react po natin sa mga balita ay isisingit po natin yung executive order na bumuo po dito at yung mga rumored personalities na bubuo po dito, 3 sila. Ang natatandaan kong isa na sinabi sa balita kanina, pero ito ay ayon pa lang sa source, wala pa pong official announcement dito ang Malacanang, ay ang dating Associate Justice na si Antonio Carpio. May kalalagyan dito pag nagkataon ang mga Duterte sapagkat ako'y naniniwala, bagamat dilaw ang kulay niyan, yan ay merong integridad at tingin ko hindi yan kayang suhulan ng kahit sino. May panawagan nga dapat lahat imbestigahan dito and ako sumusuporta doon, no? Imbestigahan lahat, pero common sense naman, bakit mo pa isasama na imbestigahan si Pangulong Bongbong Marcos? Pag inimbestigahan si Pangulong Bongbong Marcos, lalabas na parang ungguyan ang mangyayari diyan ikaw nga yung nag-utos na magpa-imbestiga tapos ikaw pa iimbestigahan. Kahit anong resulta ng investigasyon na yun, baka hindi pa paniwalaan ng tao, no? Kumbaga, doon tayo sa katotohanan na hindi naman yan gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos kung alam niya sa kanyang sarili na meron po siyang bahid dyan, no? Pero sige, kung yun ang panawagan ng mga kapwa natin Pilipino, so be it. Wala naman tinatago si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang sa akin lamang, bibigyan mo pa ng burden yung investigating body sa isang bagay na alam mo naman na hindi naman damay si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Common sense. Anyway, tuloy po tayo dito sa pakikinig. Pagbalik po namin at makikita po namin yung printed copy, wala na kami magagawa kasi sa third reading po ang botohan lang doon, ang papalitan lang, wrong spelling, comma, period. So magugulat kayo minsan na dagdagan to, nabawasan to, hindi naman napag-usapan sa plenaryo. The theory is, dito nagkakaroon ng singitan. Or pwede rin namang sa BICAM o sa Bicameral Conference Committee kung saan both houses of Congress come together to reconcile their versions of the budget bago ito maging GAA or General Appropriations Act
before yung final budget na natin. Kaya naman gustong ipatawag ng House of Representatives ang dalawang appropriation chair last Congress, si Congressman Zaldico at si Senator Grace Poe. Itong dalawa na ito, sigurado may alam ito. No? At sinasabi nitong si Mayor Benji Magalong na talagang ang nasa likod daw po nito si Congressman Elizaldico. At nang tinanong siya, may kinalaman ba dito ang speaker? Hindi sumagot si Mayor Magalong. Pero meron siyang pahiwatig na hindi naman kikilos yan kung merong mas nakakataas sa kanya na dapat mag-decide. Dito, bagamat yan ay mariinang itinanggi ng ating speaker, syempre, para mas maging kapani-paniwala ang mangyayaring investigasyon, dapat no sacred cows dito. Mula sa sama na natin, kasi yun ang panawagan ng iba eh. Mula sa ating Pangulo, sa Vice President, kung kasama pa ba din siya dyan, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang dating Senate President, ang Speaker of the House, down sa pinakamababang nanunungkulan sa DPWH, dapat imbestigahan para wala nang pagtatakipan. At on that regard, merong pahayag si Speaker Martin Romualdez kaugnay po ng pagtatag nito pong Independent Commission sa bisa po ng isang Executive Order numero 94, creating the Independent Commission for Infrastructure. Ito po yung mga basihan, ang ating saligang batas, ang Republic Act 3019, at ano po ba ang mandato nito? The ICI shall on complaint or motu proprio hear, investigate, receive, gather, and evaluate evidence, intelligence reports, and information against all government officials and employees and any other individual involved in anomalies, irregularities, and misuse of funds in the planning, financing, and implementation of government flood control and other infrastructure projects nationwide in violation of, among others, the following. Uulitin po natin hindi lamang po ito para sa flood control. Lahat ng proyekto ng ating gobyerno when it comes to infrastructures. At maaaring paharapin sa mga kasong paglabag sa Republic Act 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 1379, unlawful acquisition of property by a public officer or employee, Republic Act 6713, the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and other relevant provisions ng ating revised penal code, kasama syempre ang paglabag sa Executive Order number 292 or the Administrative Code of 1987, at nakalagay na rin po rito syempre yung powers and functions po nila, including its composition, no? Ito po ay binubuo ng isang chairman at saka bali tatlo sila lahat dito to organizational structure and staffing pattern. The ICI shall be supported by staff complement who shall all possess the necessary background and expertise to ensure the effective implementation of this executive order. No, aabangan po natin yan kung sino-sino ang officially na magiging miyembro po nito. Pero sa nakalap po nating impormasyon kanina, though it is not yet official, ito po yung sinabi ng News 5. Independent Commission members named. Kabilang umano sa mga miyembro ng Independent Commission na binuo ni President Bongbong Marcos, sina dating Senior Associate Justices Antonio Carpio at Estela Perlas Bernabe, at isang forensic accountant mula sa Sisip Gores Belayo and Company. Ayon sa source ng News 5, pinili sila ayon sa kanilang integridad at kakayahan. Nauna na rin sinabi ni President Marcos na walang politiko sa independent body na aatasang imbestigahan ng flood control projects ng Department of Public Works and Highways. At mukhang ito po ang mas tama kaysa po doon sa unang kumalat na balita na kabilang daw po si Mayor Benji Magalong. Alam naman po natin na politiko si Mayor Benji Magalong at malinaw po ang sinasabi ng ating Pangulo na wala pong politiko ang magiging miyembro po nitong ICI. Ngayon, kaugnay niyan, suportado po ito ng Speaker of the House at ito nga po ang naging pahayag ni Speaker Martin Romualdez. Basahin lamang po natin. Sabi po niya, I fully support President Ferdinand R. Marcos Jr.'s
decisive move in signing Executive Order number 94, creating the Independent Commission for Infrastructure or ICI. This shows our shared resolve to confront irregularities and strengthen public trust in government projects. I understand the concerns raised about alleged irregularities in flood control programs. These reports have caused pain and frustration among our people, and it is right that they be investigated thoroughly. The House of Representatives will extend its full cooperation to the ICI so that truth can prevail, accountability can be pursued, and reforms can be put in place. Hustisya ang hangad ng taong bayan, hindi palusot. Kaya't kailangan natin ng isang independent, patas at masusing investigasyon, yung walang kinikilingan, walang pinoprotektahan at tanging katotohanan lamang ang isinusulong. 24 oras tayo. Ay, hindi po kasama yun, ha? Naalala ko lang kasi yung intro ng 24 oras, eh. Tuloy ko po, yung binabasa po natin dito ang pahayag ni Speaker Martin Romualdez. If the Commission's investigation finds that some members of the House conspired with public works officials in anomalous projects, I assure the Filipino people, the House, under my leadership, will never be a sanctuary for corruption. Mahalaga dito ang pananagutan. Managot ang dapat managot. Higit sa lahat, dapat manatili ang tiwala ng tao sa kanilang pamahalaan. Ang issue dito, transparency at accountability. This process is not about casting blame, but about ensuring fairness. Due process will protect the innocent as much as it will hold the guilty to account. The Commission's work will help separate fact from speculation, and this will allow both government and the public to move forward with clarity and renewed trust. Pahayag ni Speaker Martin Romualdez kaugnay po ng pagpirma ng ating Pangulo sa Executive Order number 94 na bumubuo po sa Independent Commission for Infrastructure or ICI. Dako na po tayo dito po sa pasabog kanina ni Senador Panfilo Lacson kaugnay po ng nakuha ng CCTV footage dito po sa sinasabing bagman ng isang kontraktor na di umano'y nagdi-deliver ng suhol para sa isa o higit pang senador. Tuloy po tayo sa pag-react dito sa balita. Ay hawak na CCTV footage si Senator Ping Lacson na posibleng ebidensya sa aligasyon ni Bryce Hernandez na may nag-deliver umano ng suhol sa isang senador. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano raw ang laman ng CCTV footage? Jiggy, tama ka, may nakuha nga raw na kopya sa Senator Ping Lacson nitong CCTV footage kung saan makikita na may isang staff ng isang contractor ng flood control projects ang dumalaw sa Senado noong August 19. At tinukoy ni Senator Ping Lacson yung staff na yan na nagngangalang Mina ng WJ Construction Company. So, sino ba yung Mina na yan? Yan ay unang binanggit ni DPWH Engineer Bryce Hernandez na di umano naghahatid ng suhol o komisyon para kay Beng Ramos. Jiggy, sino naman yung Beng Ramos? Ito din yung tinukoy ni DPWH Engineer Hernandez na di umano staff naman ni Senator Jinggoy Estrada. Pero nauna ng pinasinungalingan niya ni Senator Jinggoy Estrada at sinasabi niya hindi niya staff yung Beng Ramos na yan. Pero lumalabas, Jiggy, na empleyado talaga ng Senado yung Beng Ramos pero under siya ng office ng Blue Ribbon Committee. At yun nga ang sinasabi na naghahatid at sa ngayon ay nasa motor pool siya. No? Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Di umano, yung WJ magdadala o magdi-deliver ng obligasyon. Pag sinabing obligasyon, ito na nga yung lagay, di ba? As we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. At mayan, mga kailan kaya ilalabas si Senator Lacson itong footage na ito at nabanggit ba niya sa press con kanina kung kaninong opisina talaga pumunta itong Maraming salamat, Elnora Estacio, sa inyo pong super sticker. Nasabing bag woman?
Jiggy, may ideya raw si Senator Ping Lacson kung kaninong opisina dumalaw itong si Mina ng WJ Construction. Pero ilalabas na lamang daw nila yung detalye kasi bine-verify pa. Kabang ito, kaninong opisina? May aabangan na naman tayo, parang teleserye na naman ito. Nung nakaraan, missing sa Bungero. Ang dami, simula po nung naging political vlogger ako mga tol. Parang teleserye ang ilan sa mga, marami, hindi nang ilan eh. Mga sinubaybayan natin, Bantag, kay Digamo, Arnie Tevez, missing sa Bungero, Apollo Kibuloy, Rodrigo Duterte, Sara Duterte, ngayon ito naman. Talaga nga naman, ano? Pero sana sa lahat ng mga yan, katotohanan lagi ang manaig. At yung mismong footage na nakuha nila, yung CCTV footage na yan, sa September 18 sa darating na Webes, kung kailan ipagpapatuloy yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Basta ang mahalaga daw ngayon, pinasecure muna ni Senator Lacson ang footage na yan para mapanood din daw niya. At iimbitahan niyang Mina at yung mismong operator ng CCTV sa Senado para makapag-testify nga sila. Jiggy. At kanina sa press con din ni Senator Lacson, no, talagang yung budget insertion, napaka-grabe kong gawin. Sabi niya, pwede sa toilet paper isulat, yellow pad, o kaya kapirasong papel lang. At kinumpirma niya na may 355 million na budget insertion umano sa 2025 budget. Pakidetalye ito. Tama, Jiggy. Yung 355 million pesos na yan, tandaan lang natin, backtrack lang ulit ako ng konti yun yung sinasabi ni Engineer Bryce Hernandez na pinababa daw na pondo ni Senator Jinggoy Estrada para sa flood control projects sa Bulacan. Bagay na itinanggi ni Senator Jinggoy Estrada na nagbaba siya or nagpropose siya ng ganyang budget. Pero lumalabas doon sa mga dokumentong nakuha ni Senator Ping Lacson na totoo, meron pala talagang budget insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos. Hindi raw yan present sa NEP o doon sa... Ibig sabihin, tama yung sinabi ni Bryce Hernandez. Ang masakit na katotohanan dito, ito yung sasabihin ng reporter, kaugnay ng sinabi kanina ni Senador Pampilo Lacson na mukhang mahirap pong tukuyin kung sino ang nag-insert po ng 355 million pesos po na ito. Sa National Expenditures Program o yung budget na mula sa palasyo. Hindi rin daw yan present doon sa bersyon ng Kamara. Saan yan present, Chigi? Sa version ng Senate at sa Bicameral Conference Committee. Kaya ang hinala ni Senator Ping Lacson na ipasok yan 355 billion pesos na yan sa Senado o kaya sa BICAM. Ang problema, hindi nga kasi matrace kung sino yung mga proponents ng kada budget insertion, kaya posible daw na hindi rin masagot kung kanino galing yan at sinong nagpababa ng pondo na yan, Jiggy. At sa ibang balita, Mian, itong bangayan ni na Congressman Kiko Barzaga at Senate President Tito Soto, ano bang pinag-ugatan nito? Okay, separate topic yan no? Tungkol yan kay pagbanat kasi nitong si Barzaga kay Mayor Vico Soto Huwag na natin pag-usapan yan, dako po tayo dito po sa petisyon nito pong abogado ni Engineer Bryce Hernandez na tinatawag na writ of amparo. Ang writ of amparo sa madaling pangunawa, ito po ay legal na remedyo kapag ka ang buhay, kalayaan at seguridad, life, liberty, and security ng isang individual ay nalalagay po sa alanganin. Aakyat po siya sa korte para po mag-utos ang korte na mabigyan ng proteksyon o umaksyon yung meron pong kustodiya sa kanya na siguraduhin na ang mga banta na ito sa kanyang buhay, sa kanyang kalayaan at seguridad ay hindi po mangyari. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito sa balita. Matapos magdawit ng ilang senador sa katiwalian, hiniling ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na mabigyan siya ng proteksyon at mailipat sa PNP Custodial Center. Nasa peligro umano ang kanyang buhay, lalo ngayong ipinakulong siya sa Pasay City Jail ng Senado. Nakatutok si John Consulta. Tatlong hiling ang nakapaloob. Bago tayo magpatuloy sa pakikinig, for context lang, bakit ba nakulong sa Pasay City Jail ito pong si Bryce Hernandez? Ganito po kasi ang mga pangyayari. Siya po ay tumistigo ng 2 beses. Unang pagdinig at ikalawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na noon ay pinamumunuan ni Rodante Marcoleta. Sa ikalawang pagdinig po nito, siya po ay sinight in contempt dahil po sa pagsisinungaling at ikinulong po sa Senado. Kinabukasan, meron pong pagdinig ang Infracom sa House of Representatives at bahagi po siya bilang resource person.
At sa kanyang pagsasalita, yun na nga, binulgar niya po ang di umano'y pagkakasangkot ng dalawang senador na sina Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. At sa kanyang pag-aalala, hiniling niya po sa House of Representatives leadership na bigyan po siya ng proteksyon at wag na pong bumalik sa Senado. Agad pong nagkaroon ng aksyon diyan ng House of Representatives at sa pamamagitan ng leadership ng dalawang houses, nagkasundo po sila na siya po ay ilagak sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame, Quezon City. At kinabukasan, sesyon po sa Senado, nag-deliver po ng privilege speech ito pong si Jinggoy Estrada at galit na galit. At pagkatapos po nun, kinwestiyon niya na po at kasama ng iba pang minorya yung kustodiya para po kay Bryce Hernandez. Sinasabi po nila na parang sampal po ito sa Senado dahil ang lumalabas, hindi ba mapagkakatiwalaan ng Senado kapag ka nandiyan ba sa kanila maaaring may mangyari? At nagtalo-talo, nagkaroon ng debate hanggang sa sinuspend po yung sesyon ng makailang beses, nagkoko sila at napagkasunduan na lamang, nag-decide dyan ang ating Senate President na si Tito Soto, syempre with the suggestion of the Majority Floor Leader, Mig Subiri, at yun nga po, ilipat na po siya sa Pasay City Jail. Kinagabihan, tinransfer sa Pasay City Jail, ito pong si Bryce Hernandez, sa kabila po ng mga pangamba sa kanya pong buhay. At ito na ngayon ang resulta dahil nga po malakas talaga ang paniniwala ng marami kasama ng kanyang kampo, even yung mismong tao na mayroong banta sa kanyang buhay, nag-file po ng writ of amparo ito pong kanyang abogado. Sa 10 pahinang writ of amparo petition na inihain ng mga abogado ni DPWH Engineer Bryce Hernandez sa Pasay Regional Trial Court. Una, mabigyan si Hernandez ng Witness Protection Order. Ikalawa, mailagay siya sa Witness Protection Program ng DOJ. At panghuli, mailipat ang kanyang detensyon mula Pasay City Jail papuntang PNP Custodial Detention Center sa Camp Crame. Ayon sa kanyang abogado, na 3 oras nakausap ni Hernandez kanina, nasa peligro ang buhay ng DPWH engineer sa Pasay City Jail. Dahil yan sa mga bininyag dito sa Kamara, kabilang ang pagpangalan kina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva sa mga nakikinabang umano sa mga proyekto ng DPWH. Bagaman may hiling ang Kamara na manatili sa kanilang poder si Hernandez para bigyan siya ng proteksyon. Iginiit ng mga senador kahapon na dapat mapunta sa kanila ang kustodiya kay Hernandez dahil na-cite for contempt siya sa Senado noong Lunes dahil sa hindi umano pagsasabi ng totoo. Motion nila kahapon, ilipat si Hernandez sa Pasay City Jail na kahapon din ipinatupad. Right after the revelations were made, the threat became exponential. That's why it highly suspect yung pag-transfer sa kanya from PNP Custodial to the Pasay City Jail. The movant ay isang tao na si Bryce mismo ang nag-akusa. So this is not speculative. This is real. There is a threat and there is a threat sa security ni Bryce. Pangamba ng abogado ni Hernandez, posibleng maapektuhan ang mga susunod na ibubunyag dito, oras na manganib ang kanyang buhay sa Pasay City Jail. What signal is the Senate trying to impress? Diba? Here is my client courageously divulging details, and yet he was brought to Pasay City Jail. Ano ang impact nun? Dalawang isip na. He was actually thinking whether what he did nung Congress was a right decision. Samantala, magpapadala ng Singit tayo. Pero wag nating isipin bayani itong Bryce Hernandez na ito. Plunderer ito. Bilyones po ang pinakailaman nito na pera po ng taong bayan. Salamat kung siya yung maging witness dahil hindi naman dapat matapos lamang sa kanila yung mga kaso at pagkakakulong if ever. Dapat meron talagang politiko na makulong dito. Otherwise, lahat po ng ito walang saysay. Mauulit at mauulit ito kapag wala pong politikong nakulong po rito. Pero uulitin ko po sa inyo, hindi po dapat ituring na bayani itong Bryce Hernandez na ito sapagkat isa po ito sa mga faktor kung bakit bilyones ang nawala na pera sa taong bayan. Ang sulat, sinabi ko sa Party List Representative Terry Ridon para iapila ang paglipat kay Hernandez. We have every reason to fear for the life of Bryce Hernandez in Pasay City Jail. He is at the center of being accused. Si Senator Jinggoy Estrada and Senator Joel Villanueva in the greatest corruption scandal of this decade.
Para sa GMA Integrated News, Maganda lang ngayon naman, sa kabilang dako, mabilis po ang aksyon ng ating magiting na sekretaryong bago ng DPWH na si Secretary Vince Dizon. No? Bagamat limitado yung kanyang kapangyarihan at hindi niya saklaw ang mga politiko dito, pero dito makikita natin na sa loob lamang ng 8 araw na panunungkulan niya dito po sa DPWH, nagresulta na po ito agad sa pagkakaso ng mga sangkot mula po sa pinakamataas na sangkot sa mga district area na yan, partikular itong si Henry Alcantara, hanggang sa cashier. Kasi sinasabi ni Secretary Dizon, hindi mangyayari kung walang collusion sa mga individual po na ito. Meron talagang sabuatan na nangyari. Panoorin po natin ang press conference na ito ni Secretary Vince Dizon kanina. DPWH personnel, 20 and officials ang finalga natin. I will read all their names. Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez, JP Mendoza, John Michael Camos, Ernesto Galang, Lorenzo Pagtalunan, Norberto Santos, Jaime Hernandez, Flora Lynn Simbulan, Juanito Mendoza, Roberto Roque, Benedict Matawaran, Cristina May Pineda, Paul Jason Duya, Merge Haron Laus, Lemuel Efraim Roque, RJ Domasig, Giancarlo Rivera, John Benex Francisco, Jojo Marie Tayaw. So lahat ito, mostly sa district ng Bulacan, pero meron ding mga involved hanggang cashier. Kasi yung mga nagpalabas ng mga cheque, ng mga pambayad dito sa mga contractor, lalo na yung mga ghost projects, ay kasama dito. Meron din po tayong 4 na contractor at 5 tao. St. Timothy Construction Corporation, Miss Maria Roma Angeline Rimando, at ang admitted by herself mismo as beneficial owner, Cesara Rowena Discaya. Wawaw Builders, Mark Alan Arevalo. Sims Construction Trading, Sally Santos. IM Construction Corporation, Robert Imperio. So total of 25 persons and 4 construction companies, no? Ang kasama ng kasong ito. Ito ang mga kaso final natin. Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation through falsification of public documents, and the violation of the Government Procurement Act. Ang malversation po through falsification at ang Anti-Graft Corrupt Practices Act because they have breached the threshold of more than 8.8 million. Non-bailable po ito. Non-bailable. At ang parusa po nitong lahat ng counts na ito ay life imprisonment. So, uulitin ko ang sinabi ng ating Pangulo. Paulit-ulit, simula nung kanyang SONA hanggang sa kanyang napakaraming mga inspection on the ground. Lahat ng kailangan managot, dapat managot. Kahit kilala niya, kaibigan niya, kaalyado niya, lahat dapat managot. Simula pa lang po ito, habang po wala pa ang independent commission na itatayo pa lamang ng ating Pangulo, ang DPWH po muna ang magfa-file ng mga complaint na ito. At marami pa pong mga complaint sa mga susunod na linggo. Per project po ito. 5 project pa lang po ito. No? Nag-gather natin ang ebidensya sa 5 project sa Bulacan. Nitong nakaraang higit 1 linggo pa lang. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng nagtrabaho dito. Hindi halos natulog ng ilang araw na para ma-file itong mga kasong ito. Ang importante pong malaman ng mga kababayan natin na hindi po papayagan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi managot itong mga taong ito. At uulitin ko, simula pa lang po ito. Marami pa pong ibang kailangang managot at dapat managot sa mga susunod na araw, susunod na linggo at susunod na buwan. Nakita naman po natin ang galit at sakit na nararamdaman ng ating Pangulo. Halos maiyak na po siya sa galit at sa sakit na naramdaman niya dahil sa mga nakita na rin niya with his own eyes. Nakita niya, nakausap niya mismo ang mga kababayan nating rinaragasan ng mga baha sa Bulacan, sa Iloilo, sa Baguio, at sabi niya, enough is enough. Ito, no, parang divine intervention yung nangyari dito, mga tol. Kasi bihira naman yung ganong pangyayari na halos lahat ng parte ng Luzon, mayroong sa Visayas, mayroon din sa Mindanao. Ulan ng ulan, hindi naman ganong kalakas ang bagyo, pero ulan lamang, grabe po ang ibinubuhos nito at katakot-takot po na pagbaha ang inaabot ng ating mga kababayang Pilipino. Kaya kung hindi nangyari yon, baka hindi napansin ito ng ating Pangulo. Siyempre sa sobrang busy ni Pangulong Bongbong Marcos, napakaraming ginagawa, maaaring hindi napansin. Dahil nga po sa paggalaw ng kalikasan, grabe naman, pinagmalaki pa ng ating Pangulo ito sa last 2024 SONA. 5,000 plus ang naitayong
flood control projects na sa paniniwala ng ating Pangulo, malaki na ang maitutulong sa ating mga kababayang Pilipino dahil sa previous administration, meron pong kulang-kulang 13,000 na flood control projects. Humigit kumulang 13,000. I hope tama po yung pagkakaalala ko. Kaya pag pinagsama mo, napakarami talaga at sapat na sana para kahit paano, pag may mga malakas na pag-ulan, bagyo, pagbaha, hindi ganun po kagrabe ang magiging epekto sa ating mga kababayang Pilipino. O hindi po ganun yung nangyari. Nag-inspeksyon ng ating Pangulo at nagulat siya. Dahil yung mismong mga inaakalang merong flood control projects, either substandard or non-existent, ang kakapal talaga ng mga pagmumuka ng mga nasa likod po nito. Hindi lamang sa administrasyong ito, kung hindi sa mga nakalipas pong panahon. Kasama na po rito, even panahon ng dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Kaya dapat ang pag-iimbestiga rito, malalim talaga . Regardless kung sino ang tamaan, dapat managot po dito. Ako'y naniniwala sa sinasabi ni Secretary Vince Dizon, ayon po sa ating Pangulo, walang sasantuhin sa issue po na ito. Kailangan managot na ang mga dapat managot. Maraming salamat po. Opo. Kaya po siya wala dito dahil si Sara Diskaya lang po ang umamin under oath sa inquiries sa Senado na siya ang beneficial owner ng St. Timothy. Kaya po, pero wag po tayo mag-aalala, kagaya ng sinabi ko, marami pa to at una pa lang ito. So maghintay na lang po tayo. 13,917, sabi ni Alfonso Ines, ang flood control project sa panahon ni Dicong. Tapos isasama mo yung 5,000 plus na flood control projects. Kasi in total, ang dapat kasalukuyan na rin binubuo, nasa 9,000 plus. Pero yung buo na 5,000 plus yung ipinagmalaki ng ating Pangulo, di ba? Pero walang magawa. Kasi ganun ang sitwasyon. Niloloko tayo ng mga walang hiyang tao, ng mga hayop kung tawagin ni Secretary Vince Dizon. Sa mga susunod na kaso. Hindi tayo gumamit ng plunder. Bakit nga ba hindi plunder? Ito ang sagot. Tama po. Tayo po ay napakaganda po ng tanong. Tayo po ay kumonsulta sa mga legal luminaries. No? Hindi ko na sasabihin kung sino. At ang sabi po nila, ang kanilang naging suggestion at recommendation is mag-file ng mga kaso na pinakamadaling patunayan given the evidence that we have and pinakamabilis. Kasi sabi po ng Pangulo, kailangan mabilis ng managot ang mga taong ito. At yun po ay inaral ng ating sariling mga abogado at legal team na dinaga natin at nag-agree po ng lahat na ang pinakamadaling i-prove at pinakamabilis ay itong mga kasong sinama natin dito. Non-bailable pa rin po ito at life imprisonment pa rin po. Pero siya ay madaling i-prove given the evidence that we have at mas mabilis. Hindi ako abogado, siguro tanongin natin sa iba. No? So, yun po ang advice ng mga tanyag na abogado, mga legal luminaries, at yun na rin po ang naging agreed strategy ng ating legal team para po mabilis nating mapakulong ang mga taong to. Tingin ko naman po, yun ang gusto nating mangyari. Hindi humihinto to sa kaso. Ang kailangan, ang kahihinat na nito ay makulong ang mga dapat makulong sa lalong madaling panahon. Okay? Sana may patunguhan, At ako'y naniniwala na doon talaga pupunta yan. Tiwala lang, huwag tayo masyadong maging negatibo dito, mga tol. Ganito na nga yung nangyari, tapos magiging negatibo pa tayo. Sana tayo tutungo, Kailangan natin maging pessimistic, optimistic dito,